Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ng Miyerkules at nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook, live para sa mga friends ko at para sa mga followers ko dito ay Team Replay. Pati na po doon sa mga subscriber ko sa YouTube. Pag-usapan natin ang impeachment uli at makikita natin na yung isa nagtapos na, yung isa magsisimula pa lang. Ang sinasabi ko na nagtapos na yung impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos na tuluyan na nga pong ibinasura ng plenaryo ng House of Representatives kahapon. Sa isang napaka-lopsided na boto na parang 280 plus yung bumoto pabor sa pag-dismiss, 8 ang nag-oppose at 4 lamang po ang nag-abstain. Malinaw na talagang ito ay pagtatapos na sapagkat dinismiss na. Matatanda na natin yung Justice Committee ng House ay bagamat kinumpirma ang sufficiency in form nung impeachment complaint na final ni De Jesus, ni Atty. De Jesus at ni Masa et al. Ay ito naman ay parehong hinusgahan na insufficiency in substance. Insufficient in substance at ito ay binasurat ng Justice Committee at yung kanilang report ay nireport kahapon sa plenaryo at ito pinagtibay ng overwhelming majority. So, ang implikasyon nito, ibig sabihin niyan isang taon na immune ang Pangulo sa any impeachment complaint sapagkat kung susundin natin ang saligang batas na pinagtibay ng desisyon ng Korte Suprema, isa lamang na impeachment proceeding ang pwedeng initiate laban sa isang opisyal sa isang taon. So, effective February 10 kahapon. So, yung mga gusto magsampa ng kaso kay Pangulong Marcos, maghintay uli sila ng February 10 next year or February 11, I don't know, February 10. So, maglalapse yung 1 year pa. So ibang-iba naman po, of course marami nga namang nagreklamo, si Representative Erice gusto niyang ewan ko nabanggit niya one time gusto niyang tumakbo sa Korte Suprema. I don't know whether he will still do this. Pinaliwanag ko na po yan na bagamat si Sara Duterte may ground na pumunta sa Supreme Court nung last time kasi ang tingin niya na violate yung kanyang 1 year ban which is in the Constitution. Itong nangyari kay Pangulong Marcos walang ganun sumunod ito doon tumalima ito sa saligang batas at tumalima ito doon sa desisyon ng Korte Suprema. Kung ang magiging ground na nila si Erice o kay sino man ay inabuso ng Kongreso ang kanyang kapangyarihan ay mukhang hindi yun, it's not going to fly. Because para maipakitang inabuso, dapat maipakitang may nilabag sa saligang batas. Kasi kung internal rules lang naman ang titingnan natin, nakalagay po sa saligang batas ang sole power to impeach ay ang House at ang sole power to convict or acquit is in the Senate. So yung mga rules niyan internally sa kanila. Kaya lang naman napag-usapan yung kay Duterte sapagkat ang issue dito ay kung nalabag ba yung 1 year ban. Kasi yung 1 year ban nakalagay yan sa konstitusyon. Pero on how to dispose, the basis for declaring as insufficiency in form of substance. Ito ay hindi nakalagay sa saligang batas. In fact, binibigay nga ito ng saligang batas na power ng House at ng Senate to initiate impeachment sa House and therefore the power to declare sufficient and form and substance or insufficient and form and substance is in the House. So, good luck na lang kay Representative Erice. Magkonsulta na lang siya ng abogado. Okay? Pagsasayang lang siguro ng oras ito. Hintayin lang niya mag 1 year uli. Di ba? Pero kung same grounds lang naman ang isasampa kay Pangulong Marcos, mukhang baka hindi mangyari. Okay, pero sa ngayon, ang inaabangan na natin ngayon ay yung panibagong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sapagkat meron pong 3 na ni-file. Yung isa ka-file pa lang noong Lunes at ni-refer na po sa office ng speaker at malamang within this week ay i-refer na rin yan sa Justice Committee ng plenaryo. Ika-calendar na yan. Malamang ngayong araw o kaya bukas. Abangan natin. Kasi ito, panibago to. May 3 impeachment complaint na final laban kay Sara Duterte. Okay? At dito malinaw na iba-iba yung grounds. Okay?
Yung unang complaint ay final ng Makabayan Coalition. May 3 grounds ito. At ito ay ini-endorse na Makabayan Block ni Antonio Tino, Rene Co at ni Sara Elago, na kung tutuusin ay sila din yung nag-endorse nung complaint ng Makabayan Coalition doon sa Masa et al. So ang allegations ng first complaint ay gross abuse of discretionary powers over 612.5 million in confidential funds. Balik na naman tayo sa issue ng confidential fund. Yung fabrication of liquidation reports and supporting documents. At yung willful refusal to recognize congressional oversight during budget deliberations and its authority to conduct inquiries in aid of legislation. Kung matandaan natin, hindi sumasali no si Sara Duterte at ayaw sumagot. Okay? Ang ikalawang complaint ay final ng civil society groups na pinangunahan ng Tindig Pilipinas co-convenor Kiko Aquino D, na ito ay inendorso naman ng Akbayan Bloc at ng ML Party List. Kasama po dito si Representative Percival Sendanya ng Akbayan at saka si Representative Laila de Lima ng ML Party List. At ito ay merong 5 grounds. Number 1, yung threatening to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., former Speaker Martin Romualdez, and First Lady Lisa Araneta Marcos. Yan ang una. Hindi ito kasama dun sa first complaint. Yung second complaint, misuse and malversation of OVP and DepEd's confidential funds. Ang ikatlo, yung bribery, yung pananununghol sa mga DepEd officials. Pang-apat, yung unexplained wealth and failure to disclose all properties and interest in properties in her SALN. And number 5, high crimes of murder and conspiracy to commit murder. Okay. So mukhang ito yung pagkaka-implicate niya doon sa malawakang war on drugs, na kung saan ang ama mismo ni Vice President Sara Duterte ay nakakulong na nga ngayon sa The Hague, sa Netherlands. So mukhang mas comprehensive itong nakita natin 5 grounds samantalang 3 grounds lang yung sa Makabayan Block. And then we have the third complaint na final ng members of the clergy with members of the Integrated Bar of the Philippines. This is led by lawyer Armando Ligutan at ini-endorso naman ito mag-isa ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. At ito may 6 na grounds. Una, yung pag-amass and pag-convert ng OVP ng 500 million confidential funds. Yung amassing and converting DepEd's 112.5 million confidential funds. So split yung confidential funds. Yung bribery of DepEd officials, isinama. Yung pagbabanta to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., former Speaker Martin Romualdez, and First Lady Lisa Araneta Marcos. At yung unexplained wealth and failure to disclose all properties and interest in properties in her SALN and in committing acts of political destabilization and high crimes of sedition and insurrection. So, nakikita natin, nadagdagan pa yung grounds. Sumula sa 3 grounds na final ng Makabayan Coalition na nakatutok sa abuse ng confidential funds at pag-fail ng sa liquidation report at yung hindi pagsipot sa mga hearings, ito ay mas pinalawak na isinama na yung assassination, threat to assassinate the President, the First Lady and former Speaker, at yung bribery sa DepEd officials, sinama din yung unexplained wealth at pati yung pag-commit ng mga high crimes at sedition. So sana ito ngayon pupunta, inaasahan natin na ito ay ngayon ay endorso na ng plenaryo sa Justice Committee at ito ay uling pagmimitingan. So mukhang mahirapan na ngayon mismong si Chair Gervil Ruiz kasi maraming nagtatanong. Ito ba daw ay matutulad sa dati na merong magkakaroon ng 1/3 na yung version na pipirma ng 1/3 ng lahat ng mga congressman at ito ay automatic i-transmit sa Senate. Mukhang hindi malabo na mangyari yun.
Kasi siyempre nag-iingat na ngayon ng Kongreso baka naman sila ay masita na naman ng Korte Suprema. So sa tingin ko ito'y dadaan sa proseso ng katulad ng pinagdaanan kay Pangulong Marcos, na kung saan ito ay pag-uusapan, itong tatlong ito, ang sufficiency in form at sufficiency in substance. At ang hula ko dito, mga sa pantaha ko dito, ito ay makakarating sa sufficiency in substance. Ito ay makakalusot sa sufficiency in substance. At pag makalusot ito sa sufficient and substance, ito ay pupunta na sa hearing ng komite muna na kung saan pasasagutin si Sara Duterte at magkakaroon ng mga pagdinig, presentation of evidence, presentation of counter defenses. So mapag-uusapan sa public yung mga aligasyon. And here, makikita natin, this is going to be different because now there is now a platform where Sara Duterte will now be forced to answer these questions, these allegations, something that she refused to do in the past. At least, dapat advantage to sa kanya. May papakita niya ngayon sa publiko, bibigyan siya ng pagkakataon na madepensa ng sarili niya. But at the same time, magkakaroon naman tayo ng pagkakataon yung publiko makita may katotohanan ba ito o hindi. And then after that, I do think that it is going to be voted, and I think it will be some, if not all, most of the allegations will be found to be sufficient in substance. Isa lang dito ang ma-find insufficient in substance, go ng impeachment. Kasi isang ground lang pwede na eh. So doon sa tatlong yun, ang dami-daming pwedeng pagpilian eh. Yun na lamang ano eh. So maaaring sa ibang alegasyon, insufficient, pero sa isa sufficient, eh go na yan. Pupunta na yan sa plenaryo para pagbotohan at i-endorso na yan once makakuha ng 1/3, makaakyat na sa Senado for trial. So malayo-layo, nakikita ko malayo-layo ang lalakaring tatakbuhin nitong impeachment complaint na to kay Sara Duterte. Marami na ngayon ang nangangamba na baka daw dahil sa pagbabago, ay baka daw mahirapan na makakuha ng 1/3 na susuporta dito sa plenaryo. I don't think so. Kasi nakabantay ang tao eh. Wala naman nagbago sa aligasyon eh. Pare-pareho lang naman yung aligasyon. In fact, nadagdagan pa. Baka madagdagan pa ng ebidensya. Kasi ngayon, kung ito ay ma-judge na sufficient and substance, hindi maiwasan ni Sara Duterte hindi ito sagutin. Kailangan niya sagutin at magkakaroon ng pagdinig. Sa magkakaroon ng opportunity mag-present ng ebidensya, hindi lamang si Sara Duterte to her defense, but even those who are alleging. So mapapakinggan natin dito si Julio, si Madriaga, mapapakinggan natin dito yung mga ebidensya, makikita na ng tao. So I don't know how, etong iniiwasan actually ni Sara Duterte kasi kahit pagkataas-taas ng kanyang rating ngayon, mataas in terms of the support. I don't know whether what will happen if makita na ng tao ano yung talaga yung mga nangyayari, mga dokumento, ilalabas na yan, di ba? Just undergoing the committee proceedings might be fatal to her. Kasi lalabas at lalabas yung katotohanan. Pero it could also provide her the opportunity to clean her name and, linisan ng pangalan niya. Sabi niya, kaya niya mang depensahan. Pero kasi ang tingin ko dito, uh, at the level of optics, this is something that is going to be good for Sara Duterte. Because it's going to provide an opportunity for the evidence against her to be presented in public. In the open hearings of the Justice Committee. So doon mababangasan na maatake na yung kanyang credibility. So and I don't think there will be sufficient members of Congress who will reverse themselves. Kasi nakabantay ang tao eh. Sasabihin ng tao, ano ba naman yan? Pareho lang naman ang aligasyon. Anong nagbago? Pare-pareho yung wording niyan eh. So noon, 1/3, more than 1/3 ang pumirma ng impeachment niya. Ngayon, nagbabago isip mo. Anong nangyari? So, I don't think any member of Congress who thinks about his or her legacy, it's optically wrong. Na at least at the level of the House, Senate, di natin alam kasi ang Senado, hindi pa naman nakarating sa kanila yung pagdinig eh. Na forthwith nga, di ba? So, at nag-intervene na ang Korte Suprema.
So, hindi natin alam. Ako medyo hindi pa ako makapag-decide kung ano hindi ko pa makita kung papaano magdedesisyon ng Senado. Although, kailangan lang ni Sara Duterte dun ng 8 boto para well, 9 na boto kasi 16 to convict. So kailangan lang niya ng 9 na boto. Eh, dahil wala si Bato de la Rosa at so dahil absent siya, an absence is considered to be acquittal. So kailangan 16 ang bumoto talaga. So, makakahanap pa siya ng 16 na convict. Hindi natin alam. Hindi natin alam ang dynamic sa Senado dahil napaka-fluid ng sitwasyon. Pero at least sa House, I can confidently say na there is a strong chance that the House will impeach. Kasi yun nga, kailangan mo lang ng 1/3 and I don't think the last time lagpas-lagpas ng 1/3 ang bumoto pabor sa impeachment. At I don't think magbabago isipan ng mga tao ng basta-basta when the grounds actually did not change. O siya, yan muna ha. Marami tayong aabangan. Okay? Sana nakapagturo sa inyong kaisipan, naplos yung mga puso at napabagong panahon sa buhay, lalo lang sa pampolitikal. Dahil sabi sa kanang Lasal, teach mind, touch hearts, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanang UP, serve the people. So, kita-kita na lang po tayo sa Friday sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika. For now, ingat-ingat po tayo lagi. Medyo malamig yung panahon. Okay? Lagi po nating isipin ng kalusugan ay mahalaga. UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man kayo naroon sa mundo. Lalo na doon sa mga team replay. Bye for now. Take care of your health. Talk to you Friday.